US ipapadala na sa Israel ang isang advanced weapon para gamitin laban sa Iran at iminungkahi pa na unahin ang nuclear facilities ng Iran. Samantala, ang kabilang panig ay nagbabala ng masaklap na kahihinatnan kapag ginawa ito ng Israel. Simula noong October 1, matapos ang missile attack ng Iran laban sa Israel bilang tugon sa pagpatay kay Hezbollah leader Hassan Nasrallah sa Beirut at Hamas leader Ismail Haniyeh sa Tehran, marami ang nagtataka kung paano tutugon ang Tel Aviv. May mga nagsasabing maaaring targetin ng Israel ang mga oil installation ng Iran, habang ang iba naman ay naniniwalang posibleng puntiryahin ang mga nuclear facilities nito. Tila tutol ang administrasyon ni US President Biden sa parehong option, ngunit inaprubahan nito ang pag-deploy ng Terminal High Altitude Area Defense, isang missile defense system at mga tropang Amerikano sa Israel, marahil bilang paghahanda sa posibleng tugon ng Iran sakaling umatake ang Israel. Samantala, ang kalawang pampolitika ni Biden, ang Republican presidential candidate na si Donald Trump, ay hinikayat ang Israel na unahin ang nuklear. Ganito rin ang suhestyon ng kanyang manugang na si Jared Kushner, habang sina Trump, Kushner at iba pang masugid na taga-suporta ng Israel ay gigil na hinihikayat ang isang pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. Ito ay malamang nakakaunti lang ang alam nila tungkol sa mga naging bunga ng isa pang katulad na pag-atake ng Israel na puntiryahin ang isang nuclear site sa Iraq noon. Ang pagwasak ng Israel sa French-built Uzirak nuclear reactor ng Iraq noong 1981 ay nagtulak sa isang pangunahing mapayapang nuclear program na lumipat sa ilalim na operasyon at nag-udyok kay Iraqi leader Saddam Hussein na mag-invest sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. At malamang na magkakaroon ng katulad na epekto ang anumang agresibong kilos laban sa nuclear program ng Iran. Sa nakalipas na ilang taon, ilang Iranian nuclear scientists ang pinaslang. Pinakahuli rito ay noong November 2020 kung saan si Mohsen Fakhrizadeh, isang nuclear physicist at mataas na opisyal ng nuclear program, ay napatay sa isang ambush malapit sa Tehran. Inakusahan ng Iran ang Israel sa pagpatay na ito at sa iba pang pagpaslang na naganap noon. Bagamat maaring napatay ng mga pagpaslang na ito ang ilang mahalagang kadres, nagbigay naman ito ng inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga Iranian na ipagpatuloy ang nuclear science. Bahagi ito ng isang nuclear nationalism ng Iran na umusbong bilang resulta ng patuloy na pag-atake sa kanilang nuclear program. Ang mga pangyayari mula noong October 7, 2023 ay lalo pang nagpaliyab ng sentimyentong ito. Isang survey na isinagawa mula Pebrero hanggang Mayo ng taong ito ay nagpakita na hindi lamang nananatiling napakataas ang suporta ng publiko sa Iran para sa isang mapayapang nuclear program, kundi may lumalaking pagkakaisa sa publiko na dapat magkaroon ang bansa ng sandatang nuklear. Humigit kumulang 69% ng mga sumagot sa survey ang nagsabing susuportahan nila ito. Tiyak na ang aksyon ng Israel hanggang ngayon ay nagpapalakas lamang ng determinasyon ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang nuclear program. Ang isang pag-atake sa alinman sa mga nuclear facilities nito ay magiging dahilan upang lalong tumibay ang determinasyong ito. At kung susundin natin ang halimbawa ng Iraq, maaari itong magtulak ng Iranian nuclear program underground at pabilisin ang pag-unlad nito patungo sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Ano ang THAAD at bakit ito ang pinadalang armas ng US sa Israel? Nag-deploy ang Estados Unidos ng isa sa pinaka-advanced na missile defense system nito.
Ang Terminal High Altitude Area Defense o THAAD kasama ang 100 tropang Amerikano sa Israel. Ang hakbang na ito ay ginawa bilang tugon sa makailang susunod na pag-atake ng mga missile ng Iran laban sa Israel bilang ganti sa mga pagpaslang sa mga pangunahing leader ng Iran at Hezbollah. Ang THAAD ay isang makabagong missile defense system na dinisenyo upang labanan ang mga banta mula sa mga short, medium at intermediate range ballistic missiles. Ito ang tanging sistema ng US na may kakayahang sumalubong ng mga target sa loob at labas ng atmosphere hanggang sa layong 300 kilometro. Isang natatanging katangian ng sistemang ito ay hindi ito nagdadala ng mga explosive warhead. Sa halip, winawasak nito ang mga target gamit ang kinetic energy. Na nangangahulugan, sinasalubong nito ang mga papasok na missile ng may puwersa sa halip na pagputok ng isang warhead. Isang mahalagang aspeto ng THAAD ay ito ay eksklusibong pinapatakbo ng mga tauhan ng US. Kung ito ay ilalagay sa Israel, kakailanganin ang presensya ng mga tropang Amerikano sa Israel. Sa kasalukuyan, may 7 THAAD battery ang US Army na nakatalaga sa iba't ibang pandaigdigang conflict zone bilang bahagi ng kanilang defensive strategy. Samantala, nagbabala ang mga otoridad ng Iran ng anumang agresyon mula sa Israel, kabilang ang posibleng pag-atake sa mga nuclear facilities ng Tehran na nag-udyok ng isang matinding tugon. Sa harap ng mga tumitinding banta na ito, humihiling ang Israel ng suporta mula sa US para sa mga armas at munition, isang bagay na hinihiling nito sa nakalipas na taon sa kanilang digmaan laban sa Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng halos 50,000 katao. Ngunit ang ginagawa ni Netanyahu sa Gaza at Lebanon ngayon at ang posibleng gawin sa Iran ay hindi magdadala ng tagumpay sa Israel. Ang kanyang estratehiya ay nagbubunga ng galit sa mga bansang ito at sa buong gitnang silangan na makatutulong sa Iran at sa mga kaalyado nito na mabilis na maibalik ang anumang kakayahang mawawala dahil sa mga padalos-dalos na pag-atake ng Israel.